So, dito tayo ngayon sa Yokohama shop. Kasi galing tayo sa Servitec, Motec. Wala eh. Dito sa Marikina, di kasi kasya yung gulong. Kahit sa Motec hindi rin kasya yung gulong na 31 na yan. Servitec ganun din. So, dito yan sa Yokohama, unahan lang din ng Motec dito sa JP Rizal. Kung taga Marikina kayo, ayun, kapag malaki yung gulong nyo, pumunta kayo dito. So yan, nakikita nyo ngayon, dapat magiging 0-0 yan. So ang ginawa dyan sa gulong na yan, dikit at saka clip na metal para mabalance siya. Ayaw ko palagyan ng clip dun sa labas kasi may sira yung rim natin eh. So yung ginawa, clip dito sa loob tsaka sa labas ng nung gulong. Kasi napaka-importante ng na yan, ng wheel balancing na yan. Ginagawa yan para maging pantay yung kain or pudpud ng gulong natin. So dapat 0-0 yan. Pantay dapat yung ayan, katulad yan makikita nyo 7 dito sa outside, kasi inside 15. So dapat maging 0-0 yan. Yun, kapag na 0-0 yan, ibig sabihin balance na siya. Kapag tumakbo tayo, pantay yung kain ng gulong. What's up? Continuation tayo ngayon ng di ba kahapon wheel balancing tayo. So sarado na kasi yung Servitec dun sa sa Marikina banda. So ngayon dito tayo sa Marcos Highway. Dito tayo sa Servitec Marcos Highway. So magpapa wheel alignment muna tayo. So kailangan kasi yun kapag bago yung gulong natin, after natin magpa wheel balancing, kailangan sundan natin yan ng wheel alignment at saka camber alignment, yung camber alignment yan. So dyan muna tayo, yan natin mamaya para mas safe tayo kapag nasa long ride tayo. So kapag sa wheel alignment, ang una-una nilang check dyan yung upper and lower ball joint mo. So alug-alugin nila yung yung gulong mo. Kapag naalog yan, yun lang, kailangan mo magpalit ng upper and lower ball joint para mas accurate yung wheel alignment. So yung camber nila, kailangan yun nga, hindi alog yung gulong mo. I-check muna nila yan yung ball joint mo, upper and lower. So kasi kung may alog na yan, kailangan mo nang palitan kasi hindi rin may accurate yan kung may alog nga. Kailangan mo na palitan yung upper and lower ball joint. Yan ang inaalog-alog nila. So kung okay pa yung upper and lower ball joint mo, dapat hindi alog-alog yung sa gulong mo. Ayan ayan. Yan ang check muna nila bago i-wheel alignment. SOP yan. Ayan i-check nila yan. So kapag wala nang alog yung gulong natin, so lalagyan na nila ng aparato yan. Kasi naranasan ko dati yan inalog muna nila yung gulong ko. So hindi rin nila ma-wheel alignment yan o camber. Hindi rin maging accurate kapag may alog yung yung gulong mo, upper and lower ball joint. Kailangan palitan yan. So pinalitan muna nung time na yon, tapos tsaka na wheel alignment after nila palitan. So suggest ko lang kung sa mga magpapapalit ng upper and lower ball joint, kayo na mismo bumili ng pyesa na gagamitin yung upper and lower ball joint bago kayo pumunta sa
sa Motec o kung saan man, sa Rapid or sa Servitec, bago kayo magpaano, i-labor na lang babayaran nyo dun, pakabit nyo na lang kasi mahal maningil mga yan eh. So kailangan dala nyo na yung pyesa, pakanbas muna kayo kung magkano yung labor, kung magkano yung pyesa sa kanila, kasi usually talagang mahal eh. So kayo na lang bumili tsaka nyo pakabit, tsaka yung alignment yun sa kanila na, kasi alignment dito 650 yata sa Servitec, tapos kapag kasama yung camber 1,250. So napaka-importante nito yung wheel balancing at saka yung wheel alignment at saka camber. Gawa niyan kapag nasa NLEX o sa expressway kayo, NLEX, SLEX, sa expressway, at saka kapag tumatakbo kayo ng 110 o 120, medyo gegewang yan, hindi diretso yung takbo nyo. Minsan kumakabig sa kaliwa, minsan kumakabig sa kanan. So napaka-importante yan. So unahin natin yun kapag nagpalit tayo ng gulong, ng bagong gulong, wheel balancing at saka wheel alignment at camber alignment. So sana nakatulong ako. Iniikot-ikot nila yung manibela, binuksan yung makina. Iniikot-ikot nila yung manibela. So makikita ngayon dito, ayan o, ina-align nila. Makikita nyo, iniikot yung manibela yan. Ganyan ang pag-align. Yung nakapula na yan, kailangan maging green yan. Ito, hindi naman ang important. Ito yung camber. Yung camber. Oo, dapat ito okay yung kanan. Oo. Ako, adjustment ito, wala na, sagad na yan. Sagad na. Oo, dito lang tayo yung mag-a-adjust. Oo, kasi manupila mo, medyo tabingi. Medyo tabingi nga. Yun lang magagawa natin. Okay. Yung sa camber, wala na kasi naka-lift pala ito. Naka-lift na So yung ano na lang, wheel alignment. Alignment lang po. Alignment. Kasi yung camber sagad na. Sagad na yan. Normal yan, nagbabago kasi tinaas. Tinaas no? Normal sa naka-lift na sasakyan kapag tinaas. Okay. Ito lang importante sir, at saka yung manibela. Manibela. So yung manibela natin medyo papantay na yun. Didiretso na. Didiretso natin. Tabingi nga yun eh. Sige. Thank you. So yung manibela kasi natin, tabingi yun eh. Matagal ng tabingi yun eh. Hindi ko alam kung dahil sa kakatrail yun, naging tabingi yun. So ayusin niya yung manibela. Hindi kasi sentro yan kung makikita nyo, yan nakadiretso siya, pero tabingi. Dapat yung Mitsubishi na logo, diretso yun eh. So ang nangyari kasi dati dyan, may nilagay akong clip sa ilalim ng manibela, yung isa pahaba. May nilagay akong metal clip dyan eh. Dati isa lang yun. Siguro nung paglagay ko, naikot ko yung manibela kaya tumabingi sa taas. Sa kahigpit ko, umikot yung manibela sa taas kaya tumabingi. So ngayon iayusin niya, ipapantay niya. So kaya ko kasi nilagyan ng clip yung gawa nga nung medyo malambot yung manibela ko. Masyadong malambot, para hindi ako komportable, para feeling ko kakalas yung manibela. Kaya nilagyan ko ng clip kasi nag-lift ako eh. Kaya nilagyan ng metal clip yun eh. So pupukpukin ng ano yan,
paano gawin nila dyan. Sobra naman tibay. Sobrang tibay? Oo, kasi mabibilog ito. Ano eh. Oo nga eh. So, ina-adjust niya dito sa tornilyo. Eh, hindi niya matibay daw. Eh, sabi ko, simula nang binili yan, hindi pa nagagalaw yan. So, dyan ako mag-a-adjust dapat. So, masyadong matibay daw. Hindi kasi alin screw yung nandyan eh. So, hindi nila ma-adjust sa manibela. Hindi niya ma-adjust dyan. So, ang gagawin, sa ilalim na lang daw mag-adjust. So, hahabulin na lang dyan sa instead sa manivela mag-adjust, dyan na lang daw hahabulin. So, dyan na lang niya i-adjust. So, dyan na lang niya hahabulin. Instead dyan sa manibela sa taas, hindi kasi ma-adjust yung manibela sa taas. So, sa baba na lang niya hahabulin. So, yan ang sinasabi niya, dyan niya hahabulin. So, tingnan natin mamaya kung ma-adjust niya yung alignment. Yung kabilaan yan, left and right. A-adjust niya. So dito to sa Servitec Marcos Highway. Servitec Marcos Highway, yung katabi ng Shell. Sa right side papuntang Antipolo or Kogyo. So may hawak-hawak siyang aparato. May ilalagay siyang aparato dyan. So may nilagay siyang aparato para stable ngayon yung manibela. Hindi siya gagalaw-galaw kapag ginagalaw niya sa baba. Ayos din. So habang ina-adjust niya yan, tumitingin siya sa monitor. Yan yung pinaka-guide niya habang ina-adjust niya. So kung tama na ba yung alignment. So kabilaan yan, left and right. Monitor yung guide niya habang ina-adjust yan. So mainam talaga na dito kayo magpawi alignment kasi computerized eh. Nababasa talaga ng computer yung kung ano yung mga dapat i-align sa sasakyan nyo. So kung mapapansin nyo, yung kaninang tabingi, yan, diretso na siya. So hindi nakuha dito eh. Hindi na na-adjust dito, so kinuha na lang sa ilalim. Doon na lang nag-adjust. So pantay na siya ngayon, hindi na siya tabingi. So bali ang binayaran ko lang 610 eh. So 610 lang yung binayaran. So ang ginawa lang talaga alignment. Yun, alignment.
So siguro yung konting adjust lang naman sa camber natin. So yan yung reading nya. Nakikita nyo. Sana naintindihan nyo rin yan. Hindi ko rin alam yan. Okay.